mapagpalang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal nating tagapagsubaybay. Ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery at patuloy pa rin po tayong magbabahagi ng ating karunungan patungkol sa pagmemeditasyon. Ngayon po, natalakay ko na po sa previous videos na kapag kayo po ay nakapasok na po sa kingdom ng ating Panginoon o yung tinatawag na heaven, ay naibahagi ko na po doon kung ano po ang dapat ninyong maramdaman. Okay po, gayon din po pag nakapasok na po kayo doon sa tinatawag na Garden of Eden. Ngayon, habang po kayo ay laging nag-e-ensayo sa pagmemeditasyon, mararamdaman nyo po na ang inyong utak, dyan sa gitna ng inyong utak, ay para bang may kumukumos o yung parang may kumukumos dyan sa utak ninyo, na parang may isang parte, palagay natin ito yung sa loob ng inyong utak, may isang parte dyan na parang may gumaganon. Yan, parang may kumukumos dyan. Yun po ay indikasyon na ang inyong may kristal po dyan sa loob ng inyong utak, na ang ibig sabihin po nun ay nag-a-activate na po yung kristal na iyon. Yun po ay na-cleanse na po kayo at ready na po ang inyong katawan para tanggapin ang oil at kayo ay maging anointed one, o para kayo mismo ay maging Christus. Tandaan nyo po, the Christ is in you, nasa loob po ninyo, and the heaven is not an external location but inside of you. Nasa loob po ninyo ang heaven. Gaya ng sinabi ko, baguhin nyo po ang ugali ninyo, mahalin nyo po ang inyong kapwa, na ibahagi ko na po sa previous videos, para po kayo makapasok doon sa heaven. Kasi ang aim po natin ay makapasok po tayo doon sa heaven at makakain po tayo doon sa Tree of Life. Okay po, pag kumain ka sa Tree of Life, hahaba ang iyong buhay. Yun po ang pakiramdam. Ngayon, dito naman ay pag-uusapan natin yung mga mararamdaman ninyo kapag lagi na ninyo yung ginagawa, o yung sa loob lamang ng 5 to 10 minutes ay nakakapasok na kaagad kayo doon sa Kingdom of Heaven, at pagkatapos mga ring 5 to 10 minutes nakapasok na rin kayo doon sa inyong Garden of Eden. Ngayon, sa natalakay ko sa previous video, sinabi ko na pag nakapasok ka sa Garden of Eden ay mararamdaman nyo na may parang tumutusok sa inyong puso. Maliban dyan, sa unang first po yan, sa unang pag-attempt ninyo, mararamdaman nyo po yan. Pag naramdaman nyo po yan, ibig sabihin nag-activate na po o nabuksan na po yung inyong pinto. Okay? Maaring twice nyo maramdaman yan, o di kaya 3 times nyo maramdaman. Ibig sabihin po nung nag-activate na po o bukas na po yung pinto ng Eden. At pagka susunod na mag-i-ensayo ulit kayo ng pagmemeditasyon, ay ang mararamdaman nyo na lamang po ay para bang may ground na gumaganong-ganon sa inyong puso. Okay? Ibig sabihin, indikasyon po yun na inyong katawan ay kumakain na po kayo doon sa Garden of Eden. Okay po? Ngayon, bigyan nyo po, pag naramdaman nyo po yun, let's say, sabihin natin, naramdaman mo sa first day of the month, o di kaya first week of the month, naramdaman mo na yon, laging ganun ang nararamdaman ninyo, check nyo po yung inyong ihi. Okay? Mapapansin nyo po yan, ikumpara nyo po nung panahon na hindi pa po kayo nagmemeditasyon, at yung panahon naman na kayo ay nagmemeditasyon. Ipagkumpara nyo po. Kung yung dati ay pag umiihi kayo sa tuwing umaga po, pag gising po natin yan, minsan iihi tayo, check your urine po. Mapapansin nyo po na parang yung hindi nyo pa alam yung mga karunungan ito at hindi nyo pa ginagawa, mapapansin nyo po na madilaw yung ihi ninyo, o parang alam niyo po yung sito na
iniinom, yung mabibili sa mga convenience store, C2 green tea, halos ganun po ang kulay ng inyong ihi. Ngayon, after nyo po magmeditasyon, check nyo po yung inyong urine. Mapapansin nyo po na hindi na po iyan dumidilaw. Okay? May konting dilaw man siya pero halos papunta na po doon sa puti. O nagiging clear na po. Indikasyon po yon na ang inyong katawan ay nagpo-produce na po ng maraming cell kumpara doon sa mga broken cell. Gaya na sinabi ko sa previous videos pa. Ito yung ating production of cells at ito naman yung ating broken cells. So mas marami na siya kumpara doon sa nasisira. Malalaman nyo po yan sa inyong ihi. Check nyo po yung inyong urine. Pag nakita nyo yung inyong urine na lumilinaw na, makikita nyo yan sa tuwing bagong gising kayo. Okay? Check nyo po yan. Pag umihi po kayo, mapapansin nyo po na lumilinaw yung inyong ihi. Indikasyon po yon na ang production ng cell sa inyong katawan ay dumadami kumpara doon sa nasisira. Yun po ang pakiramdam at para po kayong bumabata. Okay? Bumabata po kayo. Pansinin nyo po yan para po kayo nagbo-bloom. Check nyo po yung inyong skin. Okay? Yung inyong face. Kung may kulubot man yan konti, mapapansin nyo, hindi naman yung sa totally nababata ka, pero yung parang nagiging, kumbaga para kang nagpa-make up. Okay? Dumaan ka ng facial reconstruction, parang ganun ang nangyari. Okay po, check nyo po yan. Pag ganun po ay i-keep nyo po yung inyong pagmemeditasyon, keep practicing po, keep practicing. At pagkatapos, ituro nyo po ito, karunungan na ito sa mga nais matuto din po. Okay, ituro nyo po ito. Hindi po natin to isinisekreto, kaya ibinibigay po natin ito sa inyo ng libre. Okay, panahon na po para malaman ninyo ang trono ng Panginoon ay kayo at ang kingdom of God ay nasa inyo. Nandyan sa loob ng inyong utak. Okay? Kapag ganun po ang inyong kaisipan, mapapansin nyo po yung inyong frequency ay angat kayo sa iba. Okay? Naandito yung noise of frequency ng iba. Karamihan sa mga tao na hindi pa awaken o hindi pa gising, nandito yung frequency nila. Nandiyan yung frequency ng mga may mga problema sa pera, frequency ng mga may hinahabol na bayarin na bills, frequency na may sakit sa ganito, may sakit sa ganyan, frequency na alam nyo pa yung greed, anger, jealousy, nandyan yan lahat. Pero mapapansin nyo po sa tuwing nagme-meditasyon kayo at lagi po kayo nagpa-practice, tumataas po ang inyong level, ganun din po ang inyong frequency. Dahan-dahan po kayong umaangat. Para kang nasa gitna ng laot o maaring anumang ocean yan, nasa gitna ka at ikaw ay dahan-dahang lumalangoy paangat. Yung iyong frequency ay lumalayo na sa kanila. Parang wala ka nang pakialam doon sa mga frequency na nasa baba. Kasi yung frequency mo ay umaangat na dahan-dahan. Gumagano na yan. Okay? At pag umaangat na yan, ibig sabihin, you are now leveling yourself above the hell. Okay? Ang hell po, o sinasabing impyerno ng iba, ay hindi po external location but inside in your body. Okay? Yung lower part ng inyong mula doon sa heart pataas ay ang tinatawag na papuntang heaven at yung heart pababa ay ang tinatawag na hell. Okay? Kaya kapag may nararamdaman kayo na nagugutom ako, kakain, yung kung normal na tao kung yung hindi pa awaken, pag nagugutom, maghahanap ng pagkain, kakain, yun kaagad yung yung nasa isip kasi nga nakatuon na sila doon sa material na bagay. Okay? Kapag yung nagkakaroon ng lust o nagkakaroon ng libog, alam niyo naman kung anong ginagawa, di ba? Pero pag yung kayo
mapapansin nyo po, kaya nyo pong kontrolin yung body ninyo kasi yung inyong frequency ay angat na po sa iba. Okay? Ito ang ibig sabihin na you are independent to anyone else. Okay? Angat na po kayo sa iba. Hindi na po yung frequency ninyo ay nasa baba. Yan po ang ating aim. At pagkatapos, kapag nasa taas na inyong frequency, keep learning and then keep practicing po. Mag-practice ng pagmemeditasyon. Para po sa inyo yan. Okay? Hindi po para sa akin yan. Para po sa inyo. Para po, ang pinakamasarap ay yung hindi naman tayo lahat forever dito sa lupa eh. Pero ang pinakamasarap, yung lilisan ka na wala kang problema, walang magiging problema, yung iiwanan mo kasi nga wala kang sakit. Para ka lang pagod na matutulog. Yun lang ang problema mo. Okay? At ang iisipin na lang ng maiiwanan mo ay yung iyong burial. Yun na lamang po. Okay? Pero yung bago ka man lang mamatay, bago ka man lang lumisan, ay kailangan mo pang dumaan sa ospital. Napakadaming diagnostic pa niyan dapat gawin, laboratory, dami pang gagastos pa po. So, mahihirapan yung inyong maiiwanan mahal sa buhay. Okay? Kaya po tinuturo po natin dito ay para po ito sa inyo na hindi na po kayo magkakasakit. Yung lilisan ka lang dahil pagod ka na at matutulog ka lang, yun ang pinaka the best na paglisan sa lupang ito. Hindi yung nakaratay ka sa ospital, may maraming mga dextrose dyan sa katawan mo, at pagkatapos nagbabayad ka ng bills. Yun po ang ating aim. Yun po ang itinuturo ko sa inyo. Okay po? Kaya hanggang sa muli, ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery. At abangan nyo po, inuulit ko po abangan nyo po sa yung susunod na video na dito. After nito, may ilalabas po akong video. Abangan nyo po yun. May ibubunyag po ako doon tungkol sa frequency ng oil. Okay po? Abangan nyo po yun doon kasi sinabi ng aking guro, nirerespeto kong aking guro. Okay? Kung ano sinabi niya, kailangan kong sundin. Sinabi doon ng aking guro na limitado lang yung pwedeng makaalam. Okay? Libre ko po itong binibigay sa inyo dahil nais ko pong ibahagi ito sa inyo. Pero may mga, alam nyo naman, may mga elitista dyan o elite. Alam nyo na yan kung sino yon. Yung mga kumakalat ng mga files ng mga kung ano yan dyan, na naghahanap din yan sila ng kung paano sila humaba yung kanilang buhay. Okay? Kaya abangan nyo po yung announcement ko sa videos na iyon. Dahil sa mga susunod na videos pa dun, ihahayag ko yon, at pagkatapos maaring 2 hours o 3 hours lamang po ang video na iyon, at pagkatapos po ay isa-shutdown ko. Okay, yun lamang po ang sinabi ng aking guro, na hanggang doon lang ang limit. Okay? Why? Because this knowledge, this Gnostic knowledge, they kept this in secret for a long time. Okay? Hindi po ito pwedeng mapunta sa mga kamay na nang aabuso ng kapwa niya. Okay po? At saka kahit mapunta sa kanila man dito, hindi sila makakapasok sa Kingdom of Heaven. Gaya nga nasabi ko, baguhin ang ugali, mahalin mo ang iyong kapwa, manatiling mapagkumbaba, at makadiyos o magdasal ka sa ating Diyos Amang Infinito Deus. Okay po, abangan nyo po yung next videos nito, dahil doon may i-announce po ako doon.
At doon po sasabihin ko kung kailan ko ihahayag sa inyo ang 72 letters name. Hanggang sa muli, ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery. Kita-kits po tayo sa mga susunod pang mga videos. Maraming salamat po.